Hello po sa inyo mga boss, hihingi lang po sana ako ng maliit na pabor, baka po pwedeng palike naman ang video at pasubscribe na din po kung okay lang, salamat po. Simulan na natin ang part 2 ng The Fable. Sa simula ng palabas, makikita natin ang sunod-sunod na pagpatay, katulad ng napanood natin sa part 1. Sa parking lot naman sa rooftop, habang nasa loob ng kotse ay biglang ginilitan ang leeg ng isang lalaki, tapos ay natapakan nito ang silinyador ng kotse kaya umandar ito. Nakita ng The Fable ang dalaga sa loob ng kotse at hinabol niya ito para iligtas, subalit patuloy pa rin itong umaandar sa iba't ibang direksyon hanggang sa mahulog ito mula sa rooftop habang nasa loob ang The Fable at ang dalaga. Bago bumagsak ang kotse ay nakatalon ang dalawa. Makalipas ang ilang taon, ganito na ang sitwasyon ng dalaga. Siya si Hinako Saba, na paralyzed ang kanyang mga paa dahil sa nangyari 4 na taon ang nakaraan, inampun siya ng isa sa mga pinuno ng sindikato, siya si Mr. Utsubo. Isang gabi, nag-uusap si Utsubo at ang kapatid ni Hinako na si Suzuki, tungkol sa The Fable at kung gaano ito kahusay sa pagpatay sa kanyang mga target. Kinabukasan, nag-uusap si Hinako at Utsubo sa loob ng elevator. Ang dalawang ito ay parang may patagong relasyon, at may pagkamanyakis din pala ang Utsubo na ito. Maya-maya sa isang park, makikita si Hinako na sinusubukan niyang makatayo subalit bumagsak ito sa damuhan. Nagulat siya na may kahalong inis nang makita niya na pinagmamasdan siya ni Akira. Tinanong ni Hinako kung ano ang gusto nito, sinabi ni Akira na, "Wala, naisip ko lang na baka bumagsak ka." Sumagot naman si Hinako, "Kung nanonood ka, dapat sinalo mo ako bago pa ako bumagsak." Lumapit si Akira para tulungan ito subalit tumanggi si Hinako. Bago umalis si Hinako ay sinabi ni Akira na makakalakad ka. Gugugol lang ito ng panahon pero makakalakad ka. Nang makauwi si Akira, tinanong nito si Yoko tungkol sa mga krimen 4 na taon ang nakakaraan, dahil si Yoko ay may matalas na memorya at halos alam nito ang buong pangyayari. At dito ay nalaman niya na yung huling pinatay niya, ay involved pala sa prostitution at kapatid ito ni Utsubo. Kinabukasan, nakita muli ni Akira si Hinako na sinusubukan itong tumayo. Muli, bumagsak pa rin ito sa damuhan. Muli niyang nakita si Akira at pinagmamasdan siya nito mula sa di kalayuan. Lumapit si Akira at sinabi nito na kung gusto mong magtagumpay ay magsimula ka muna sa pinakamababa. Nagsungit si Hinako at parang ayaw tanggapin ang mga payo ni Akira tsaka ito umalis. Kinabukasan ay bumalik si Akira para makita si Hinako, subalit wala ito. Sa halip na si Hinako, ay si Suzuki ang dumating at tinanong nito si Akira kung hinahanap ba nito ang babaeng naka-wheelchair. Sumagot si Akira ng oo, tapos ay tumayo si Suzuki at sinipa nito si Akira sa mukha at sinabi niya na layuan mo ang kapatid ko. Sa trabaho ni Akira, nag-deliver si Akira ng mga flyers kay Utsubo, nakilala ni Hinako ang boses kaya sumilip ito. Dito ay nalaman ni Utsubo na si Akira ang lalaking tinutukoy ni Hinako na stalker, tapos ay pinapasok niya ito at tinanong ang concern nito kay Hinako. Sinabi ni Hinako, "Mapag-iisipan ka na malibog ng mga tao kung nakikialam ka sa gawain ng mga babaeng hindi mo kilala." Sumagot naman si Akira na malibog ba ang tawag sa tao na gustong tumulong? Humanga si Utsubo sa sinabi ni Akira, habang nagsasalita ito ay napasigaw si Akira dahil napaso ito sa kape na ibinigay ni Hinako. Tapos ay napangiti ng bahagya si Hinako at mapapansin na parang gumagaan na ang loob nito kay Akira, dahil sa mga paliwanag nito. Pagsapit ng gabi, nagulat si Hinako sa biglaang pagpasok ni Utsubo sa kwarto, tapos ay naghubad ito ng damit at hinimas ang hita ni Hinako. Sinabi ni Hinako na may dalaw ako ngayon. Wala akong pakialam, sabi ni Utsubo, kahit parang ayaw ni Hinako, mukhang nasasarapan naman ito sa ginagawa ni Utsubo. Pag-uwi ni Akira sa bahay, kinwento nito kay Yoko na 6 dapat ang papatayin niya nung araw na niligtas niya si Hinako. Subalit na-cancel ang isa sa huling minuto, kaya 5 lang ang pinatay nito at si Utsubo ang na-cancel. Kinabukasan muling sinubukan ni Hinako na tumayo, at sa pagkakataong ito ay sinunod niya ang payo ni Akira. Natuwa ito nang magawa niyang tumayo at lumingon sa paligid kung nandoon ba si Akira. Nalungkot siya nang hindi niya ito nakita, akala niya ay wala si Akira, hindi niya alam na mula sa di kalayuan ay pinagmamasdan siya nito habang nakatago sa likod ng puno.
Isang araw, kinidnap ni Suzuki ang katrabaho ni Akira na si Kainuma at nakita niya ito. Nang may hatid na ni Suzuki si Kainuma kay Isaki ay umalis na ito at nasalubong niya si Akira. Lumapit si Akira at sinabi na gusto ko na ibalik mo si Kainuma ng ligtas. Binibigyan kita ng 24 oras, kung hindi mo siya maibabalik ay hindi mo magugustuhan ang mangyayari. Maya-maya, inalam ni Suzuki mula kay Kainuma kung saan nakatira si Akira. Nagduda ito na si Akira ang The Fable, dahil sa mga tingin nito at lakas ng loob. Nang malaman ni Suzuki ay nagtungo ito sa bahay ni Akira. Inabutan niya si Yoko sa bahay at tinutukan niya ito ng baril at sinabing umupo ka at huwag kang gagawa ng kalokohan. Sinabi ni Suzuki na kapatid mo ang The Fable, hindi ba? Nag-deny si Yoko at sinabi na nagkamali ka ng tao. Minamaliit mo ba ako kaya mag-isa ka lang pumunta? Nagsimulang kumilos si Suzuki at naagaw ni Yoko ang baril. Sabi ko na sayo, nagkamali ka ng tao. Tinanong siya ni Yoko kung bakit ito nagpunta dito. Sinabi ni Suzuki na gusto kong subukan ang kapatid mo tungkol sa pagpatay niya sa loob ng 6 na segundo. Sinabi ni Yoko na patutunayan ko sayo, at kaya kong gawin ito sa loob ng 5 segundo. Nagsimula silang maglaban at kagaya ng inaasahan, hindi ito umubra kay Yoko. Maya-maya ay dumating na si Akira sa bahay. Tinanong ni Akira si Suzuki, ano ang pinunta mo dito, gusto mo ba akong subukan? Sumagot si Suzuki, parang ganun na nga, subalit natalo ako sa kapatid mo, kung ganun kagaling ang kapatid mo ay siguradong mas magaling ka. Sinabi ni Akira na, malamang, 100 beses na mas magaling. Sinabi ni Suzuki na ikaw si Fable, at pinahinto kaagad ito ni Akira at sinabi nito na wag mong babanggitin yan dahil kung magsasalita ka pa tungkol dyan ay kailangan mong mamatay, at isa lang ang gusto ko ngayon, ibalik mo ng buhay si Kainuma. Tinawagan nila si Isaki para kausapin tungkol dito, subalit sa kasamaang palad ay napatay ito ni Isaki nang hindi sinasadya. Lumapit si Akira kay Suzuki at dinampot ang patalim. Takot na takot si Suzuki, nakahinga ito ng maluwag ng pinutol lang pala ni Akira ang pagkakatali at sinabi nito na makakaalis ka na. Nang makauwi si Suzuki ay naikwento nito kay Utsubo na si Akira at The Fable ay iisa lang. Kinwento nito ang kahihiyang sinapit niya kay Yoko at Akira kaya gusto nitong makaganti. Pareho sila ni Utsubo na gustong patayin ang The Fable, dahil kapatid ni Utsubo ang pinatay ng The Fable sa parking lot sa umpisa ng palabas. Nag-uusap si Akira at Yoko tungkol kay Hinako. Iniisip ni Akira na maaaring biktima si Hinako ng prostitution. At nakukonsensya din si Akira dahil siya ang dahilan kung bakit nalumpo si Hinako, kaya gustong-gusto niya itong matulungan. Isang araw sa park, muli, sinubukan ni Hinako na tumayo, subalit bumagsak ito dahil sa pinakamataas niya ulit sinubukan. Nang babangon si Hinako ay nagulat ito at napangiti nang makita niya si Akira na nanonood pala. Sinabi ni Hinako na kung pinapanood mo ako ay dapat sinalo mo ako bago pa ako bumagsak. Sinabi naman ni Akira na ayaw kitang abalahin dahil ginagawa mo ang makakaya mo. Tumawa si Hinako dahil ito din ang parehong sinabi ni Akira nung una silang magkita. Lumapit si Akira at hinawakan ang paa ni Hinako para imasahe. Sinabi ni Akira na palagi mong iisipin na makakalakad ka, at kaya mo ito. Isang gabi, habang bumubuo ng plano si Utsubo laban sa The Fable, lumabas si Hinako ng kwarto para kausapin si Utsubo. Sinabi ni Hinako na iiwasan niya si Akira pero wag nilang gagalawin ito at ang mga tao sa paligid niya. Sinabi ni Utsubo na si Akira at ang pumatay sa lalaki sa harapan mo mismo 4 na taon ang nakakalipas ay iisang tao lang. Gumawa ito ng kasinungalingan, dahil sinabi ni Utsubo na makalipas ang 2 araw mula nang mangyari yun, pumasok ang The Fable sa bahay nila Hinako at ginilitan ng leeg ang kanyang mga magulang. Kinabukasan, habang naghahanda si Utsubo at Suzuki para sa plano nila ay lumapit si Hinako at sinabi na, bigyan mo din ako ng baril. Habang nasa sasakyan, tinawagan ni Utsubo si Akira para papuntahin sa office niya at makausap ito tungkol kay Hinako. Sumang-ayon naman si Akira, pipigilan sana ni Yoko si Akira dahil ito ay isang patibong lamang. Alam naman ito ni Akira pero pupunta pa rin siya, nagpasya si Yoko na sumama kay Akira. Nagsimulang pumasok si Akira sa loob ng building papunta sa office ni Utsubo. Mula sa malayo ay nakabantay si Suzuki sa mga kilos ni Akira.
Subalit alam ito ni Akira kaya kinakalabit nito ang kanyang noo gamit ang gitnang daliri para asarin si Suzuki. Pagbukas ni Akira sa pinto ng bahagya ay may nakasalang na trap at nag-activate ito kaya umalis kagad si Akira at tumalon sa mga kasunod na palapag. Hindi umubra ang unang plano ni Suzuki at Utsubo, naglabasan ang mga tao dahil sa naganap na pagsabog. Nag-switch sila sa plan B, nagsimula siyang habulin ng mga kalaban, at may mga sniper din na nakaabang sa kabilang building subalit hindi nila matamaan ang The Fable. Patuloy ang paghabol sa kanya ng mga kalaban subalit walang kahit isa sa kanila ang makapanakit sa The Fable. Habang naglalakad ito, biglang tumawag si Utsubo. Sinabi nito, na mas magaling ka pa sa inaakala ko. Sinabi din nito na may batang babae na nakatira sa gawing itaas ng building, may ibinigay akong regalo sa kanya para sa'yo. Kaya mas mabuting puntahan mo siya bago magkaroon ng malaking gulo. Naisip ng The Fable na isa itong bomba o di kaya ay patibong na naman. Subalit pumunta pa rin ito, at habang nagmamadaling maglakad, sinabi ni Akira kay Yoko na pigilan niya ang sniper sa balcony. Samantala, malakas ang loob ng mga kalaban dahil sinabi ng taga-monitor nila na hindi tunay na bala ang ginagamit ng The Fable. Kasabay nito habang hinahabol ang The Fable ng mga kalaban, nakita ng batang babae ang lobo na sumabit sa labas ng building. Sa kabilang banda naman ay patuloy ang paghabol nila sa The Fable nang may pag-iingat para hindi magkagulo ang mga tao. Sa dami ng humahabol sa kanya ay wala pa rin kahit isa ang makahuli dito o makapanakit. Sa parehong oras, lumabas ang bata para kunin ang lobo kaya nalagay ito sa delikadong sitwasyon. Nang makapasok ang The Fable sa kwarto ng bata ay hindi niya ito makita, at nang lalabas na sana ito ay nasalubong niya ang mukhang ordinaryo o simpleng tao. Subalit, kalaban pala ito at magaling din sa pakikipaglaban. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take. Medyo napalaban ang The Fable sa tao na ito. Habang nakalak siya ay binabaril din siya ng sniper, at pasugod naman ang iba pang mga kalaban. Nagtaka ang taga-monitor kung bakit hindi na muling bumaril ang sniper. Nagulat ito nang mapatingin siya dahil nakuha na pala ito ni Yoko tapos ay siya naman ang sinunod nito. Ilang saglit lang, napansin ni Yoko ang batang babae na nasa delikadong sitwasyon at sinabi niya ito kay Akira. Gamit ang granada, pinasabog ni Akira ang gawing ibaba ng mga bakal na tinutungtungan nila para bumagsak ito at binaril niya ang isa pang bakal para tuluyan na itong bumagsak. Tsaka ito tumakbo ng mabilis patungo sa batang babae habang sunod-sunod ang pagguho ng mga bakal. At dahil sa bilis ng The Fable ay nailigtas niya ang batang babae. Nang tignan nito ang bag ng bata kung may bomba, wala itong nakita maliban sa candy. Habang naglalakad si Akira paalis ay nakita niya si Suzuki, tinawagan niya si Yoko at sinabi na sundan niya ito, tapos ay tinawagan din ni Akira si Captain Ebihara at humingi ng pabor para sa isang sasakyan at hindi siya tinanggihan nito. Sa kabilang banda, dinala ni Utsubo si Hinako sa isang gubat kung saan may mga nakahandang patibong para sa The Fable. Maya-maya ay dumating na din si Yoko. Subalit naloko siya ni Suzuki na kunwaring naghagis ng granada subalit bato lang pala ito, kaya nabihag niya si Yoko. Tinanong ni Hinako kung sino ang babae, sinabi ni Utsubo na kasamahan siya ni Akira, tapos ay hinagis ni Utsubo ang bala ng baril kay Hinako at sinabi nito na pagpraktisan mo siya. At kung di mo siya kayang patayin ay barilin mo siya sa paa. Tinutok ni Hinako ang baril kay Yoko, ayaw ni Suzuki na gawin ito ni Hinako kaya pinipigilan niya ito. Maya-maya ay biglang tinutok ni Hinako ang baril kay Utsubo. Binaril niya ito subalit, hindi ito namatay dahil may suot pala itong bulletproof. Tinanong ni Utsubo kung bakit siya binaril ni Hinako. Sinabi ni Hinako na, ikaw ang pumatay sa mga magulang ko. Sinabi mo sa akin na nagilitan sila ng leeg. Walang nakakaalam nun dahil sinikreto yun ng mga pulis. Pero ikaw bakit alam mo yun dahil ikaw ang may kagagawan, di ba? Tumawa si Utsubo at inamin na siya nga ang pumatay sa mga magulang ni Hinako para takutin siya, at hindi na makipag-usap sa mga pulis tungkol sa prostitution, at sinabi nito na napakasarap din makipagtalik sayo.
Sinabi naman ni Hinako na, tumahimik ka dahil nasusuka ako sayo. Tsaka niya ito binaril ng 2 beses subalit naka-bulletproof ito. Tapos ay biglang may sasakyan na bumubusina at ito ang tauhan ni Ebihara na tinawagan ni Akira kanina lang, biglang naalarma si Suzuki dahil alam niya na nandito na ang The Fable. Sa takot ni Suzuki ay nagkukubli ito kay Yoko. Kasabay nito ay inaasar ni Utsubo si Hinako. Sa galit ni Hinako ay bigla itong nakatayo at nagulat si Utsubo. Kahit medyo nahihirapan ay kinakaya niya ito tapos ay humakbang siya ng kaunti. Sa kasamaang palad ay nakatapak ito ng landmine o bomba na nakabaon sa lupa. Nagalit si Utsubo dahil nasira ang kanyang plano, dahil ang landmine o bomba na ito ay para sa The Fable. Sinabi ni Yoko kay Suzuki na pigilan mo siya, hindi niya pwedeng kalabitin ang baril dahil baka matumba siya kapag ginawa niya ito dahil mahina pa ang paa ni Hinako. Sa galit ni Hinako ay kinalabit nito ang baril, subalit bago pa man matumba si Hinako ay biglang dumating ang The Fable, at sinabi nito na sa pagkakataon na ito ay sinalo na kita bago ka matumba. Nagbabalak maghagis ng granada si Utsubo subalit mas mabilis ang The Fable kaya binaril niya ang kamay nito. Tapos ay sumabog ang granada at hinarang ng The Fable ang katawan nito para hindi matamaan si Hinako. Matapos ang pagsabog ay sinabi ng The Fable kay Suzuki na iligtas natin si Hinako. Sumang-ayon naman si Suzuki sa sinabi ng The Fable. Matapos maisaayos ang plano ng The Fable, sinabi nito na may isang chance lang tayo at magtiwala kayo sa akin. Bumilang ng 3 ang The Fable at sinimulan ang plano. Pagkatapos sumabog ng bomba ay mabilis na lumapit si Suzuki para tignan si Hinako. Sinabi nito na kung hindi dahil sa bilis ni Akira ay maaring nawala na ang iyong paa. Hindi makapaniwala si Utsubo na nailigtas nila si Hinako. Maya-maya ay muling naghagis ng granada si Utsubo na hindi nakatanggal ang pin kaya hindi ito sasabog. Binaril ni Suzuki si Utsubo kaya namatay ito at saka nila ito inilibing. Pinagdasal pa ito ni Hinako sa kabila ng kasamaan nito. Bago umalis si Akira at Yoko, tinawag ni Hinako si Akira at naglakad ito papalapit sa kanya. Habang naglalakad ay sinabi nito na susundin ko lahat ng payo mo. At sa loob ng 6 na buwan ay makakalakad ako. Napayakap ito kay Akira at nagpasalamat at umaasa na magkikita silang muli balang araw at humihiling po sana ako na baka pwedeng makahingi ng maiit na pabor, baka po pwedeng makahingi ng like sa video na ito,